So, ipapakita ko po sa inyo na yung inyong kalusugan ngayon ay maaaring akala ninyo okay pa, no? Pero ang hindi nyo alam, slowly degrading na yan. Okay? Eh, hindi ko na po kailangan ng aking magic na PowerPoint kasi kaya ko itong i-discuss sa inyo ng diretsahan, ng straight, no? Okay, meron na po ba sa inyo nakakaramdam dito na ang kanilang kamay tuwing umaga, yan na, okay. Sign po yan ng inyong neuropathy. Okay? Yung neuropathy, isa po yan na sign na kayo po ay malapit ng mag-degrade. Okay, isa pa sa mga signs, yung pagkagising nyo po ba sa umaga, nahihirapan kayong tumayo kaagad. Yan, pangalawa. No? Tapos, pangatlong sign, yung pong mata ninyo, kung dati okay pa, ngayon po napansin nyo, medyo nahihirapan na kayong tumingin. Ayan, sign na rin yun. Yan pong mga binanggit kong sign, totally reversible. Ibig sabihin, kaya pang bumalik dun sa dating sigla ng inyong katawan. Ang gagawin lang po natin ay ibabalik lang po natin yung sigla sa loob, from within. No? Kasi yung problem started from within. The reason bakit kayo nagkakaroon ng ganyan is because of that thing that we eat. Okay? Kasi po yung kinakain po natin, katulad yan, yung inyong pina-chopstick ngayon, eh mga luto na. Okay? Every time that you cook your food, you degrade your food. Okay? Yung ating kinain kanina, sarap-sarap ng pansit, no? Degraded na yan. Okay? Yung inakain ninyong salad, degraded na yan. And when we eat foods, when we cook the food, our body treat the food as if that it's not food, it's toxic. So, pag kumain ka sa labas, fast food ka, lalo na yung French fries, nako, grabe yan, no? Yung inyong hamburger, kanina kinain namin, hamburger, no? Grabe yan. Okay, ang catch dito, eh, ano na lang ang buhay natin kung wala yung fast food? Tama ba? Ano na lang ang buhay pagka ang lahat ng pagkain mo kailangan yung bilhin sa palengke na fresh. Eh dito yung kakain ka, kaya pupunta ka sa palengke para bumili ng fresh. Hindi po. Tuturuan ko pa kayo na mabuhay ng fast, in a fast lane. Pero napapanatili yung malusog ang inyong katawan. Okay ba yun? So, yun ang secret na matutunan nyo today. Okay. Ngayon po, kanina binanggit na ng kaibigan ko na si Ryan na yung pagkakasakit ay tayo rin ang may gawa. Kanina binabanggit sa akin ng isang kasama dito na, Dok, yung bang sakit namamana? Meron ba kayong alam na sakit na namamana? Example. Ha? Sa mata. Sa isa lang. Okay, high blood, tama. Diabetes, yes. Ano pa? Asthma, yes. Ano pa? Allergy, ano pa? Cancer, yes. Ang daming sakit na namamana. Pero ang catch doon, ang tanong ko po sa inyo, kanino natin namana? Hindi bang lahat naman tayo nang galing kay Adan at Eva? Sino naniniwalang nang galing tayo kay Adam and Eve? Okay, sino naniniwalang galing siya sa unggoy? Kasi dalawa yung theory, di ba? Isa galing kay Charles Darwin that we came from the apes. Okay? Tapos yung isa naman, biblical theory, galing tayo sa tao din, kay Adam and Eve. Mas naniniwala ako na galing ako kay Adam and Eve. Kasi the reason, hanggang ngayon, walang proof ng science na galing talaga tayo sa age. Meron pa yung missing link. Hindi pa natuklasan. 1960s pa, missing na yan. Hanggang ngayon, missing pa rin. No? So, hindi ako maniniwala nila ako nagaling. I believe I came from two people only. Which, these two people did not encounter any disease. Hindi nagkasakit yung dalawa na yun. Si Adam and Eve. Gano'ng haba ang buhay? 930 years. Ang haba nun. Ang buhay natin ngayon, ano na lang? On the average. 60. Mataas yung 18. 60. Mababa yung 60. Mataas yung 17. 45. 67. So, ibig sabihin po, kung ikaw ay 40 years old, sino 40 years old na yun? Kaedad ko, mga 40 years old. Ayan, 40 po ako, no? So, sa mga 40, ibig sabihin, meron na lang tayong mahigit kumulang na
27. Lagyan sa 20 years. No? Meron na lang tayo mga 20 years to live our life. Paano kung yung 20 years na titira sa'yo, sakitin ka na? Hindi ba pagdating ng 40, nandiyan na ang diabetes? Pagdating ng 40, nandiyan na ang high blood. Tama ba? Pagdating ng 40, nandiyan na yung arthritis. Pag dumanyan ka, hindi mo nakakayanin. Tama ba? Dati, nung bata ka, pag umakit ka ng stairs, nangalakbo ka pa. Ngayon, pagdating mo ng third floor, hihinto ka na. Pag hinto mo ng third floor, diba? Paano kung sabihin ko po sa inyo na pwede ka palang mabuhay kahit 60 years old, nananakbo ka pa rin, nakakakit ka ng hagdanan kahit hanggang 9th floor, hindi ka napapagod. Gusto nyo ba yun? Yes! And yan po ay posible. Ikukwento ko sa inyo yung aking sarili po before I became the company director. No? Nung ako po ay nag-uumpisa pa lang na pagdodoktor, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa ospital ng Maynila, doon po ako galing. No? Ako po ay isang pathologist. Okay? So, bilang isang doktor po, umaakit pa na ako sa ospital, pero ang itsura ko po nun, ibang-iba. Before po, ang laki ng aking tiyan. Mataba po ako, tapos nakasalamin. Itsura po yun ng pangkaraniwang doktor. Pag nanood ka ng TV, pelikula, pag may doktor sa pelikula, ganun ang itsura. Ang sininin niya. Medyo mataba, chubby-chubby, malaki ang tiyan, tapos nakasalamin. Kasi bakit? Yun ang nakapicture sa isip namin. Okay? Pero nabago yung pananaw ko because of an uncle. My uncle is a doctor also in the United States. Nag-work po siya sa Manhattan. Okay, isa siyang cardiologist. And when I saw him sa webcam, doon ako nagulat. Kasi my uncle, 62 years old, perfectly healthy. Tapos nung nakita niya ako, sabi niya sa akin, "You look awful." Sa itsura kong yun, awful. Gandang lalaki kong to, awful daw ako. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, sabi niya sa akin, "You should be the example of your craft." Ibig sabihin, kung doktor ka, dapat ikaw ang unang maging malusog. Bigla po ako nagising sa katotohanan. Kasi po, karaniwan po sa mga doktor na kasama ko, mga cardiologist pa, internist, sila yung may mga tama sa puso. Yung mga kaibigan kong mga psychiatrist, sila yung may mga tama sa utak. Hindi na tao lang kasi mga medyo, sa tagal po nila sa loob ng mental, medyo na-apektuhan yan eh. Tama, no? Ngayon po, nakita sa sarili ko, siguro dapat nga, tama, maging example ako ng aking craft. No? When I started living healthily, natutunan ko uminom na po nito, nagbago. No? Ngayon, 9th floor na, nasira yung elevator namin sa main office. Umakit ako mula baba hanggang 9th floor, hindi ko man lang napansin, 9th floor na pala. Hindi ka napapagod, no? Ang sarap ng pakiramdam, palakpakan nyo naman yun. Just imagine, I will transfer that energy to you guys. Pero hindi po para mas maging masipag kayo sa ginagawa nyo ngayon. Ibibigay ko yan para po maka-influence kayo sa ibang tao pa na tingin ninyo ng hihina na. So you will become a tool. Tool po na matulungan pa yung ibang tao. Kasi ang purpose po talaga ng Sunday is to build more people, to help more people. Yun po yung aming talagang goal. Tumulong pa para mas marami pa tayo na matulungan. Okay lang po ba yun? Kayo po yung unang-una dito sa Taiwan. This is our first time that we go. And the next time that I think that I'm going back, siguro po marami at malaki-malaki na yung ating lugar dito. Ano po? Ngayon, yung pong inyong mga common diseases na madalas na nararamdaman, like for example, arthritis, sabi ng mamana. Diabetes, sabi ng mamana. Guess what? Ang aking pong daddy, before I may arthritis, may diabetes, may high blood. Ang mami ko, diabetic before. Meron din siyang high blood, pero wala siyang arthritis. How come po na ngayon po, ang daddy ko perfectly healthy? Ang mami ko perfectly healthy. Sabi sa libro namin, hindi gumagaling ang mga sakit na yan. Agree? Agree? Sabi niya, no. Kasi nga, the reason is, alam niya gumagaling. Bakit po? Which is true. Gumagaling talaga. Pero sa amin, sa books namin, it doesn't.
Pagka ikaw ay may high blood, hindi ba bibigyan kita ng maintenance? Sino nag-high blood dito? Ayan. Ano po yung minemaintain? Ano po yung gamot? Norvax. Sa Philippines, ang pinaka-popular na binibigay namin sa mga high blood is Amlodipine. The most popular is Amlodipine. So, idadagdag na lang yan, Norvax, Lipitor, whatever. Ngayon, look at this. Before I became a naturopathist, this is how I treat diseases. Nakakagulat kasi, tinan nyo to, ang galing kong doktor tinan nyo If you go to a physician, tapos sinabi sa'yo ng, ikaw ay high blood, for example, masakit ang batok mo, no? Binipi kita. Yung BP mo lumabas, 130/90. No? So ngayon, yung doktor na nilapitan mo, sabi sa'yo, naku, simpleng ano lang yan, diet modification mo lang yan. Hindi ka binigyan ng kahit isang gamot. Pero sabi sa'yo, baguhin mo yung lifestyle. Ganun lang. Pag uwi mo, wala kang big deal. No? Nagpatay ka ang singil sa'yo, 350. Siningil ka, 350. Babalik ka pa sa doktor na yun. Hindi ka na babalik ng bobo. O, ganito ako tumingin dati. Ganito ako tumingin. High blood. Okay. BP, 130/90. Naku, borderline hypertensive. Agapan na natin. Agapan na natin. Di ba? Para maiwasan lumala. Ang gagawin ko, bibigyan ko na ng gamot. May amlodipine ka na. Naku,